Okay, so our lecture for today is, of course, again to demonstrate another program or another application or another program using C language. Specifically yung paggamit ng string. Okay, kasi yung we have various functions that we can use with string in C language. So yung program na gagawin natin ngayon is, sige, i-ano ko na lang dito para at least ipipaste ko ito later sa kwan natin. Ayan. Medyo may problema itong keyboard ko eh. Yan. Okay. Okay, ganito ang gagawin ng program natin. So yung user mag-enter ng string ng kahit na anong sentence. And then, bibilangin ng program natin kung ilan ang letter A, ilan ang letter B, ilan ang letter C doon sa in-enter natin na string. So yun ang gagawin natin na program. Okay? So, yan. First is, we have to include some headers. So ito yung standard I o standard library. Although sometimes, kahit na hindi na, kasi parang implied na, pero it's better kasi baka ibang iba yung compiler ay so include string.h, yan, pag may string, at saka yung include ctype.h. So dalawa, lagay natin. Okay? So I'm going to include string.h and ctype.h kasi nandyan yung mga ibang functions that we will be needing for our program. And then now, let's proceed with the main program. First is yung string mismo. So str, let's say maximum of 1,000 characters. Yeah. That's character. So character str 1,000. So, ang ginawa niyan, parang ito yung str, meron tayong hanggang 1,000 yan. Hindi ko na tinype dito kasi siyempre mahaba na yun. Up to 1,000. Okay? So hanggang 1,000 yan. So napakahaba kaya hindi ko na i-ano. So parang ito yung sa memory, tigi isang byte per memory address kasi that's a character. So we have one memory byte. So up to 1,000 yan. And then in our next program, we have here integer frequency 26. So it's an array of integer. So initialize natin ganito lang. Mag-initialize. So anong ginawa niyan ngayon? We declared an array na ang pangalan ay frequency na ang size ay 26 na ang value niya lahat ay 0. Bakit 26? Because we have 26 letters in the alphabet. Di ba, ang bibilangin natin kung ilan ang letter A, ilan ang letter B, ilan ang letter C, etc. So each of these element corresponds to the frequency of the characters. So yung una, that will be for letter A. So parang ito yan. So we have 0 to 25. In other words, 26 lahat yan, di ba? So dito pupunta yung letter A, yung bilang ng letter A. Dito pupunta yung bilang ng letter B. Dito yung letter C. And in our code, nilagay natin na equal to 0. So ang ginawa ng program natin, lahat ito ngayon, ginawa niya ang value ay 0. Bakit naka-scroll lock ba ako? Sandali lang. Yan, 0. So ginawa niyang 0 lahat yan. So far, yun ang ginawa ng program natin. We declared a variable str na 1,000. So, hindi ko na yung 1,000. Hanggang dyan na lang, sa 11 lang lagay ko. And then yung frequency is up to 26. So, that's from 0 to 25. Tapos, initialize natin sa 0. And then the next part ng program natin is
meron tayong mga loop, kaya gumawa tayo ng I. Our loop control variable. So itong una, ito yung frequency of letters. Ito naman yung string na input natin. Okay? So, question so far. Kung meron kayong dinaintindihan yan. So, yung itatype natin, doon pupunta sa str. Yung frequency, doon pupunta yung, yung bilang ng letters. And yung I, yan yung para sa loop natin. Now, before that, meron lang akong gustong i-discuss. Meron tayong tinatawag na ASCII code. ASCII code. Or ASCII code stands for American Standard Code for Information Interchange. So yung ASCII code, the ASCII code actually, meron tayong code or number that corresponds to the letters or the characters that we use in our computer. So let's say for example, yung letter A na uppercase, ang equivalent niyan is actually 65. That's letter A. Siyempre, ang uppercase letter B is actually 66 and so on and so forth. Ang small letter A is actually equal to 97. Small letter B is equal to 98 and so on and so forth. Okay? So mayroong mga equivalent na numbers yan o code. Kaya nga tinawag natin ASCII code. That is standard for computers, especially yung mga computers na gumagamit ng, yan, yung sa Windows. Okay? So we have what we call the ASCII code. Dali, may gusto pumasok. Yan. So yan yung ASCII code. In fact, meron ganyan ding function sa, yun ko lang ha, code. Ayun, code. Code of letter A. Sa Excel yan ha. Yan. Yan o, 97. Nakita yung formula? Code of letter A is 97. So, code of uppercase letter A is 95. Ano yung nagay kong side. Code of uppercase letter A. Yan, napakalaki ng mouse ko kasi yung sa mouse ko nito may diferensya. Pag maliit, hindi ko makita. Yan, so yan yun, di ba? A is 65, small letter case A is 97. Yan, equal to code. Yung letter E, yan yung umpisa ng pangalan ko. Lalabas, yun, yung favorite number. Kasi yan yung first letter ko, letter E. Yan. So, siyempre, letter B, pag small letter B, that's 98. Sunod-sunod lang yan. Okay? Hopefully, nakikita niyo yung kwan. So, this is already, itong code, that is, kaya nga ASCII code, di ba? This is in, you give the letter or you give the character, it gives us the code or the number. In decimal yan. Meron din yung pagbaliktad naman, equal to car yata. Car of 65. Ibigay mo yung code, ibibigay naman niya yung character. Kaya A. Sa Excel yan pero ganun din sa C language. Pag sinabi mong car tapos 65, number yung 65. Pero pag dinisplay mo yan as %C, that will be displayed as letter A. Pag dinisplay mo yan as %D, that will be displayed as 65. Okay, baka yan, ipakita ko na lang. Temporary. In temp. Ay, hindi. Car temp is equal to 65. Ayan. Printf natin. Pag %D, %C. Okay? Yung temp. In other words, sa program natin, pag %D, i-display niya ito as number. Pag %C, i-display niya ito as character, yung 65. So, pwede kang mag-assign ng number sa car, pero may limit yan.
up to 255 lang yata yung value that we can have kasi that's a single byte. Ang kaya lang yan, single byte din na value. Ganun lang. So that's FFF. Yan yung maximum. So if we compile and run, yan, makita nyo 65A. O, 65, nung percent, hindi ang lumabas, 65. Nung percent siya lumabas, letter A. Okay? So, pero hindi yan yung, kasi kailangan maintindihan nyo yun when we proceed with our program. So, let's continue with our program. So, what we have done so far is we have declared the variables. Nakakalito itong mouse ko. So, next, yung pag-enter ng string. So, lagay natin dito. So, paano mag-enter ng string? Printf muna. Enter a string. So, that's our prompt. And then, pwedeng scanf. Pero as I've said, mas maganda ang gamitin na natin yung fgetS. So, str is the string. Then, size of str. Tapos, dito yung standard input. Ibig sabihin ng standard input, yung data manggagaling sa keyboard. Okay? So, and yun. And again, pwede rin yung scanf, pero yung scanf kasi, if possible, pinapaiwasan yun kasi it's vulnerable to yung tinatawag natin na buffer overflow. Ano yung ibig sabihin ng buffer overflow? Let's say, for example, ang nilagay ko lang na size ng string 100. Nag-type ako ng characters na more than 100, tatanggapin niya yon. Pwedeng yung sobra, mapapatungan niya yung ibang variable. So, yan yung sumobra, kaya nga overflow. Yan yung tinatawag nila buffer overflow. That's actually a vulnerability sa security. Kaya, for a more secure program, instead of scanf, especially sa mga string, we use fgetS. Kasi yung fgetS, yan, lagay mo, size of 1,000 yon kung tutusin. Yun lang talaga ang maximum niya. Pag lumagpas ka doon, hindi niya tatanggapin na yung o i-ignore niya yung lumagpas sa 1,000. That's why this is better, yung fgetS. Okay? So, yan. Anong nagawa natin ngayon? Nakapag-enter na tayo ng string. So, for example, ito yung program natin. Nag-type tayo. So, kunwari, yung tinype ko ay beach. O the beach. And then, ano kaya? A beach. Ganun. A space B E A C H. Kunwari lang ganyan lang muna. Okay? So, ang mangyari dyan ngayon dito, pag nag-enter ako, meron ditong papasok na dito. Dito, sa ganitong mangyari sa program eh. May backslash n dyan, tapos may backslash 0 dito. Okay? Although okay lang yon, we can just ignore the backslash. And yung backslash 0 signifies the end of the string in C language. Or actually, ibig sabihin yan, 0 lang yung talaga. We just use the backslash. Slash yung nilagay ko, ano? Backslash and wrong backslash 0. Yan. Ibig sabihin ng backslash 0, that's the end of the string. Yan yung, anong tawag doon, yung string terminator na tinatawag. Okay? Pag nag-press ka ng enter key, ito yon. Papasok yun. And then, ito yung end ng string natin. So, yun ang tinitingnan ng C language. So, yung tinype ko, ito, kunwari ay beach, ganun lang. So, yan yung tinype natin. So, let's continue with our program. Yan yung ginagawa ng program up to this point. Okay? So, now, we count the frequency of each letter. So, anong gagawin natin? Magluloop tayo. For I equals 0, so hopefully narinig niya ito. STRI, anong STRI? So, ito yun, di ba? If I is 0, STRI is, ito yun, letter A dito sa ating in-input.
Yung input natin dito. So, it's stri. So, magluloop tayo hanggang sa umabot tayo sa n. Okay? Hanggang nandito. So, pag hindi pa natin inabot yan, we just keep on looping. In other words, yung I magiging 0, then 1, 2. Tinitingnan natin ito isa-isa. Tinitingnan natin isa-isa ito. So, here, in our code, yan, stri is not equal to, so it's a character \0. We keep on looping hanggang saan maabot natin yung \0, which is the end of a string. Yan. So yung I, ito yun, mag-start sa 0, magiging 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanggang sa makita niya ito. Pag nakita niya ito, exit. Nasa loop. Okay? So ito yung pinaka-end ng string. So habang wala pang \0, we keep on looping. Yun ang ginawa ng code na ito. So habang wala pang \0, we keep on looping. So anong unang gagawin? If the character is an alphabet. Okay? If yes, convert the alphabet to lowercase. And then add 1 to frequency counter. Parang ganun lang, di ba? Una, itetest natin kung character siya kasi kung alphabet siya. Kasi kung hindi siya alphabet, hindi natin siya bibilangin. Kaya nga 26 lang yung counter natin, di ba? Now, how do we know if it is an alphabet? So in C language, we just use of a function name is alpha. Okay, is alpha, stri. Pag true ito, ibig sabihin alphabet yung letter na current letter na tinitingnan natin. Okay, so is alpha is used to test if it is an alphabet or not. Pag yes, ito, lalagay ko na ito ngayong comments ko sa ano. Kaya hirap itong keyboard ko medyo. Kaya, yeah. If yes, sabi dito, i-convert natin muna sa lowercase yung letter. Kasi, as you have seen, magkaiba ng code ang uppercase at saka lowercase. Diba? Pinakita ko kanina. So, let's say, for example, uppercase letter A is 65, lowercase letter A is 97. Depende kung anong gusto mo. I-convert mo sa uppercase o i-convert mo sa lowercase. It's up to you. Pero gawin ko na lang, i-convert ko sa lowercase. Okay? Pwede rin namang to uppercase kung ano ang gusto nyo gawin doon. So, dito, lalagay ko muna char ch, yan yung temporary character natin, is equal to 2 lower, yan, stri. Convert natin sa lowercase. So in this example, ito, titignan natin, kunwari, I is currently 0, di ba? I is currently 0. stri is ito, letter A. Anong gagawin natin? Meron tayong another variable na ang pangalan ay ch. Ano ang laman ni ch ngayon? Letter A. Or, letter A is actually 97. So A or 97 yan. Depende kung paano mo titignan. As a character or as a number. So pag number, that's 97. Pag character, it's letter A. Parehas yan. Okay? That's the same. Letter A, small letter A. Kasi nga ngayon, no, small letter A. O kunwari, gawin kong uppercase yun. So, ito, una, yung 65 siya. Pero kinonvert natin ng to lower. Kaya magiging 97. Okay? Kasi ito yung code natin. Ito yung 65 ito. Pero to lower natin, kaya yung CH magiging 97. So ito, we have here now 97. Kunwari lang uppercase letter A yun. Yeah, so I have here now 97. So kung 97 yan, saan tayo magbibilang? Dito, sa 0. Kaya anong gagawin ko? Dito ako mag-add ng 1. Kaya pag 97 yan, tingnan nyo, ang magiging code ko dito,
add 1 to our frequency counter. Pag 97 yan, ilagay ko lang dito, frequency indexed by CH minus 97. Or pwede kong ilagay na, yan, CH minus 97. And then, dagdagan ko lang ng 1. So, ano gagawin ko? Dagdagan ko lang ng plus, plus. Okay? I will add 1 to, add 1 to kung ano yung man yun. So, tingnan natin dito. Paano nangyari doon? Di ba, it's 97. So, ang gagawin natin is, yan yung CH. 97 minus 97 is actually 0. Doon ka mag-add ng 1. Kaya ito magiging 1 na ito. Naintindihan nyo ba yung code? So this one is 97. Doon sa example natin, minus 97, that is actually 0. So frequency 0 plus plus, doon ka mag-add ng 1. Okay? So, continue natin. The next, maglulup yung I. Magiging 1. Maglulup yung I. So, nandito na tayo. It's actually space. Pero, pagdating natin sa code, sabi niya, if is alpha. Alpha ba yung space? Hindi. So, wala siyang gagawin dito. Magkukontinue lang siya sa loop. Kaya yung I, magiging 2 na yung I. Pag 2 na yung I, ito na yun. Letter B. Is it alpha? Yes. So, ano yung B? That's actually 98. So, ano yung code natin na susunod? Pag as alpha, yes. To lower, magiging 98. And then, 98 minus 97. 1. Diba? So, frequency indexed by 1. So, dito yun. Doon tayo mag-add ng 1. Kaya ito magiging 1 na ngayon yan. Okay? And then, nag-loop ulit. This becomes 3. Nandito na tayo. Number 3 na, di ba? Letter E. Is it alpha? Yes. Ano yun? 97, 98, 99, 100, 101. 101 yata yan. Letter E. Okay? So, letter E is 101. Okay? So, 101 minus 97 is what? Number 4. Ito, letter E. So, dito ka mag-add ng 1. Yan. And then, ganun ulit. Another letter A. So, this becomes 97 ulit. So, 97 minus 97, 0. Dito siya pupunta. Add ng 1, magiging 2. And so on and so forth. Hindi ko na papakita yung 1. So, ganun ang ginagawa natin. That's why we have this minus 97 here. Or, pwede mo ilagay dyan, kung anong mas malinaw sa'yo, pwede mo ilagay minus letter A. Single quote, hindi double quote kasi character. Pwedeng ganyan din. Or pwedeng, kung ano ang mas convenient sa'yo, pwedeng 97 or letter A. Parehas lang yun. That's also letter A. Okay? May tanong dyan? So, yan yung loop natin. Yan yung nagbibilang. So, anong susunod na gagawin natin? I-display na natin yung output. Yung result. Okay, so printf \n liter frequencies. And then we have now for I equals 0, I is lesser than 26, di ba? Hanggang 26 lang yung letters, I plus plus. Maglulup tayo. And then printf or sige, print na natin lahat, kahit na 0 or 1, di ba? Printf. So, ito yung character. Ito yung frequency. \n. So, ano yung character natin? Pwede kong lagay dito, 97 plus I. Naintindihan? Kung 97 plus I, pag 0 yon, ano yung 97? That's letter A. Pag 1 na yung I, 97 plus 1, 98. Ano yung 98? That's letter B. Then, yung frequency natin, frequency indexed by
Yan. This will now display the letter frequency. Ano yun? 97 plus I ulit? Pag 0 yung I sa umpisa, 97 plus I, 97. Ano yung 97? That's letter A. Okay? Kung ayaw mo ng 97, as I've said, pwede mo ilagay ito. Letter A. Small letter A plus I. That's the same. Parehas lang yan. Kaya ito rin, pwede mong palitan niya ng small letter A. Single quote ang gamit. Ha? So, pwedeng ganyan. Kung mas naintindihan mo ito, okay lang. Pero gawin ko na lang muna ng 97. So, bakit 97? So, ilagay ko na lang dito. 7 is equal to small letter A. Kaya yung 97. Ito rin yun, ha? 97 is equal to small letter A. Yan yung output natin. So, tingnan natin kung mayroon tayong nakaligtaan. Let's run the program. Yun, yung nangyari. Ay, mali. May close dito. It's not equal. Yan, dapat yan. It's not equal to, so mag-group tayo habang not equal to backslash 0. Ano ulit yung backslash 0? That's the terminator, end ng string. Okay, execute, compile and run. Yan, enter a string. Gawin natin muna yung a beach. Yan. So, enter natin. Yan. So, ilan ang letter A? Dalawa. Ilan ang letter B? Isa. Ilan ang letter C? Isa. Letter D, 0. Letter E, 1. Letter H, 1. The rest, wala na. Di ba? Yan. So, yung space, hindi binibilang. So, yan na yung output natin. Alam natin kung ilang letter A, ilan ang letter B. So, yan yung ginawa ng program natin. Okay, let's... Ay, na-close ko ba? Hindi. Yung screen lang. So, let's run the program again. Oh, kunwari, ito. The quick brown fox jumps over the lazy dog near the bank of the river para madagdagan natin. Hello world. Hello UL. Yeah, hello university. Yeah. Atol, alam nyo ba kung bakit palaging lumalabas itong sentence na ito hanggang near the over the lazy dog? Kasi yan lang yung sentence na lahat ng letters alphabet nandyan. Yan yung sentence na, yan yung popular pala na sentence na lahat ng letters ng alphabet nandyan. Kaya wala tayong makikitang zero ngayon. Okay, tapos idagdagan pa natin. Sige, let's try. So, enter natin. Yeah. So, wala kang makikitang zero ngayon dyan. Lahat mayroon. Okay, A, tatlo yung letter A. Try yung bilangin. Dalawang letter B, isang letter C, isang letter D, siyam yung letter E, etc. Okay, so this will count how many letters or how many characters or letters or yung frequency of letters in a particular string. So yun yung output natin. So recap natin, pasadahan natin ulit, anong ginawa ng program natin. So una, in-include lang natin yung mga headers. Then, ito yung pagtatype ng string. Naglagay tayo ng maximum of 1,000. Kung plano mo mag-type ng mahaba-habang paragraph, you can add more. Okay? Pero in most cases, okay lang 1,000. Ano yung frequency 26? Ito yung pagbibilangan ng letters. So, itong I para sa loop natin. So, anong ginawa dito? Dito tayo nag-enter ng string. So, instead of scanf, we're now using fgetS, which is usually better than scanf. Pero ano lang, dahil sa vulnerability ng scanf. So nung ginagawa nito, nagluloop tayo from 0 up to kung saan yung backslash 0. Ano ulit yung backslash 0? That's the string terminator. Okay? So bago natin bilangin, tinitingnan natin muna kung alphabet. So using the function isAlpha. Okay, so yung isAlpha, true ito or hindi siya 0 kapag alphabet itong nandito. Pero pag hindi siya alphabet, 0 yan. Pag 0, that's false. Okay, so pag true ito, ang ginawa natin, ni-lowercase natin.
sa CH. So dahil lowercase yan, kung small letter A, dapat 0 ito. So paano magiging 0 yan? I-minus mo lang ito sa 97. Because again, 97 is small letter A. Doon ka mag-add ng 1. So and so on and so forth. So we just display all of the characters. Ito, 97 plus I. Again, pag 0, 97 is actually letter A, displayed as character. Pag 98, that's letter B. Then %D now is for the frequency. And then yan na yung program natin. So that's the recap. Lang i-stop record.